Pag-usapan natin itong tungkol kay Martin Romualdez kasi maraming nagtatanong sa akin ito. Attorney, parang matunog si Martin Romualdez na paulit-ulit yan. Kaya nagiging mainit ang Unitives ngayon kasi dahil daw sa political ambisyon ni Martin Romualdez. Talaga daw nagpaplano itong tumakbong presidente sa 2028, kaya lalabanan daw si Sara Duterte. Ngayon may mga nagtatanong sa akin, Attorney, sa opinion mo, may laban ba? Malakas ba ang laban ni Romualdez kung tatakbo siyang presidente sa 2028? Maraming nagtatanong. I-assume natin na tatakbo nga sa 2028 si Martin Romualdez. Ngayon, malakas, may laban din ba siya? Malakas din ba ang laban niya? O yan yung tanong ng marami. Actually, si Malo Tiquia, isang political analyst, si Malo Tiquia, pero si Malo Tiquia kasi bias yan kay Sara bias yan kay Sara. Kaya, nung mainit itong issue ni Sara Duterte at ni Martin Romualdez, sabi ni Malo Tiquia, kasi nga makasara siya, ang sabi ni Malo Tiquia, tingin ko wala namang tsansang manalo yan na presidente kung nag-iisip nagbabalak si Martin Romualdez na tumakbong presidente sa 2028. Magbago na siya ng isip. Mahirap siyang manalong presidente, sabi ni Malo Tiquia. Ang binibasa ni Malo Tiquia, wala pa daw speaker ng Kamara na naging presidente ng Pilipinas. Sa present o sa modern history ng politika daw ng Pilipinas, wala pang speaker ng Kamara. Ayaw daw ng tao ng speaker ng Kamara. O ngayon, tama ba mga kabunyog? Tama ba yung sinabi ni Malo Tiquia? Na totoo nga ba na wala talagang mahirap talagang manalo kapag speaker ka ng Kamara? Totoo ba yan? Ang binibasean mga kabunyog ni Malo Tiquia, post Marcos politics ng Pilipinas. Sino ba ang speaker nung panahon ni Cory? Si Ramon Mitra, mga kabunyog, si Ramon Mitra. Ngayon, alam ni Mitra na sa 1992, kasi naupo si Cory 1986, ay yung 1987 Constitution hanggang 92 lang yung presidente. Si Cory naman walang balak magre-election. So alam na ni Mitra na maglalaban-laban sa 1992. At ang iniisip ni Mitra, dahil siya ang pinakamalakas na politiko sa ilalim ng administrasyon ni Cory, kasi hawak niya yung mga kongresista, siya ang speaker ng Kamara. At ang partido na itinayo matapos ang EDSA ay ang Laban ng Demokratikong Pilipino. Kasi wala na yung KBL, nalusaw na. Ang pumalit na administration party sa panahon ni Cory Aquino ay yung lakas ng yung Laban ng Demokratikong Pilipino. Actually galing pa nga yan sa lakas ng bansa. Yung lakas ng bansa. Pero kinalauna naging Laban ng Demokratikong Pilipino. So ang nangyari noon, pinalakas ni Mitra yung Laban ng Demokratikong Pilipino. Lahat na halos ng mga kongresista, governor, mayors, miyembro ng Laban ng Demokratikong Pilipino, LDP. At ito yung gagamitin niyang makinarya pagtakbo niyang presidente sa 1992. Hinamon siya ngayon ni Fidel Valdez Ramos. Si Fidel Valdez Ramos walang partido. Pero nag-member din si Ramos sa LDP, tapos nilabanan niya si Mitra sa isang convention. Tinalo si Ramos, siyempre as expected, tinalo si Ramos sa convention. Pero hindi sumunod si Ramos sa napag-usapan na igagalang ang resulta ng konbensyon. Sa halip, nagbuo siya sa kanyang partido, yan na yung pagsisimula ng Lakas Tao. Yung Lakas Tao, Partido Lakas Tao. Kasi yung Lakas Tao, literal na interpretation, literal translation ng terminong people power. Kaya yung partido ni Ramos nun, Partido Lakas Tao. Pero mayroon din noong lumitaw na bagong partido, yung People's Reform Party ni Miriam Defensor Santiago. Yan yung tatlong naglaban-laban noong 1992. Ngayon, sinong nanalo? Si Ramos.
talo si Mitra. Bakit? Ay masyado daw mabaho ang imahe ni Mitra, trapong-trapo. Kapag pinag-uusapan ang trapo, ginagawa talagang drawing ng trapo nun, yung balbas ni Mitra, ginagawang trapo. Kaya dahil trapong-trapo ang dating ni Mitra, sabi ng marami, kaya natalo. Kumbaga ang tao naghahanap din ng hindi trapong kandidato. O kaya kung may pagkatrapo man, wag naman yung garapalan at sagad na trapo tulad ni Mitra. Kaya natalo si Mitra ni Ramos. Pumangalawa pa nga kay Ramos si Miriam Defensor Santiago. Ngayon, noong 1998, okay, nanalo si Ramos, presidente. Ang ginawa ni Ramos, nagtayo naman yung kanyang lakas tao, binago niya ang pangalan. Ginawa niyang Lakas EDSA. Lakas EDSA. Naging Lakas EDSA kasi EDSA People Power. Kaya yung lakas tao ni Ramos naging Lakas EDSA in UCD. National Union of Christian Democrats. Ang speaker nung panahon ni Mitra, ni Ramos, si Joe Di Benicia, si Joe Di Bola. Yung malaki ang tainga. O ganun din si Di Benicia. Ganon din si Di Benicia, hawak niya rin yung mga kongresista, hawak niya rin yung mga governors, hawak niya yung mga mayors. Sa 6 na taon ni Ramos, siya ang speaker, si Di Benicia. At nag-ambisyon din si Di Benicia dahil hawak niya nga ang mga kongresista at yung Partido Lakas in UCD ni Ramos ay napakalakas, majority party, administration party. So iniisip ni Di Benicia, kaya niyang manalong presidente. Ngayon, ang nakalaban niya naman, si Erap. Si Erap. Ay si Erap kasi, Erap para sa mahirap. Tapos makamasa si Erap. Kaya pag pinagtapat mo, si Di Benicia, trapong-trapo. Si Erap naman, makamasa. So, binuto na naman ng tao si Erap. Tinalo na naman si Di Benicia. Kaya sa pangalawang pagkakataon, yung speaker, unang speaker si Mitra, tinalo ni Ramos. Pangalawang speaker si Di Benicia, tinalo ni Erap. At nung mga sumunod na taon, nakikita na yung mga speakers hindi mabango sa tao. Kahit nung panahon ni Erap, sino ang speaker nung panahon ni Erap? Si Villar. Bagamat kumalas si Villar kay Erap, pero nang tumakbo siya na presidente noong 2010 laban kay Gibo, talo rin si Villar, tinalo ni Pinoy. Kaya noong 2016, wala nang tumakbong speaker ng Kamara. Ang naglaban-laban na noon si Marojas, si Grace Poe at saka si Duterte, saka si Binay. Nanalo si Duterte. Nitong 2028, kung tatakbo si Romualdez, susubukan niya uli na isang malakas na politiko na suportado ng mga kongresista na malakas ang partido, kasi ang partido ni Romualdez lakas. Maraming mga kongresista, miyembro ng Lakas, naglilipatan ng Lakas. At karamihan na kongresista, Romualdez. Kaya ang tingin ni Romualdez, kaya niyang manalong presidente sa 2028. Pero ang sinasabi naman ni Tiquia, hindi. Wala pang speaker ng Kamara ang nanalo bilang presidente. Kasi nga, pag sinabi mong Kamara o House of Representatives, kongresista, at ang pinaka-leader nila ay ang speaker, trapong-trapo ang dating niyan. Ngayon, kung ilalagay natin sa 2028 elections, ako ang nakikita ko, pag naglaban si Sara Duterte at si Romualdez, parang Grace Poe yan at Marojas na nahati ang boto. Di ba? Ang dahilan bakit nanalo si Marcos Jr. noong 2022, nagkaisa yung Marcos, Arroyo, Duterte. Pati mga Revilla, Villar, Enrile, yung mga trapo, nagkaisa lahat sila sa Marcos Duterte. Yan ang dahilan niyan. Noong 2016, kaya natalo si Marojas dahil nahati ni Grace Poe. Yung supporters ng Dilaw,
Yung mga ayaw sa Marcos, ayaw sa Trapo, nahati yung boto nila, yung mga reformists. Yung mga moderates na reformists, nahati between Marojas and Grace po, tig 9 million. Oh. Tapos, yung Binay humina ng humina, yung mga Trapo na nakasuporta kay Binay, tulad nila Arroyo, tulad ng Marcos, tulad ng Garcia ng Cebu, tulad ng mga Rimulya, tulad ng Revilla, kumalas na yan ang suporta kay Binay. Linipat na nila kay Duterte. Tapos nahati pa yung boto ni Grace po at ni Marojas, nanalo si Duterte. O, yan yung nangyari. Ngayon, sa 2028, pag nagtuloy-tuloy itong pagkakahati ni Sara Duterte at ni Romualdez, pabor yan sa oposisyon, mga kabunyog. Pabor yan. Ha? Diba? Anong tingin nyo? Pabor yan. Ngayon, si Sara Duterte, marami pang isyong ibabato dyan. Dudurugin niya si Sara Duterte. Confidential funds pa nga lang na ano na apektado na, bumagsak na. Ay marami pang isyong ibabato dyan. Ha? Sino ang nakakaalam ng sikreto ng Duterte? Ay di yung mga yan, sila Romualdez, sila Marcos. Yan ang nakakaalam ng sikreto ng Duterte. O, di ba? O, yan yung totoo dyan. Kaya, pag hindi na patch up yung away ng mga yan, yung Marcos Romualdez at saka Duterte Arroyo, parang nangyari niyan, Grace po saka Marojas. Ganyan ang mangyayari dyan. Actually, nung 2022, kung tumuloy si Sara Duterte, tapos tumuloy si Marcos, talo sila ni Leni Robredo. Oh, talo sila ni Leni Robredo. Kaya lang, nagkaisa kasi yung mga Trapo talaga. Nagkaisa yung mga Trapo. Pero ang malinaw dyan, bakit? Nung 2016 ba, alam kung sino ang, anong tawag dyan? Dark Horse. Dark Horse eh. Sino ba ang mga frontrunners nung 2016? Ay di ba Binay, Marojas, Grace po. Oh, si Duterte, wala. Kulilat yan. O, ganyan ang oposisyon sa 2028. Ha? Kung mga nangunguna man dyan, nangunguna man maglalaban-laban sa 28 kamo, Romualdez, Sara. Oh, ang oposisyon, nasa hulihan yan. O, hahabol yan. Hahabol ang oposisyon dyan. Yan ang dapat na maging taktika ng oposisyon. Ha? Sa 2028. Kaya may tsansa ang oposisyon. So, malaki ang tsansa natin sa 2028. Kailangan na nating magpalakas. Kasi yung mga Trapo na yan naghahaman sa kapangyarihan at gahaman sa poder, mag-aaway-awayan. Yung nakamit nilang unity noong 2022, mahirap yan sa 2028. Mahirap yan sa tingin ko, mga kabunyog. Abangan natin mga kabunyog ang kanilang mga ginagawa. Tayo lagi lang naman akong nag-a-analyze kung anong nangyayari. Okay, wala tayong kinakampihan alinman sa mga yan. Dahil tayo po, nasa panig tayo ng katotohanan, nasa panig tayo ng bayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.